Hindi maitago ni Josh Giddey ang kanyang pagkadismaya sa Chicago Bulls kaugnay ng kabiguan ng team na maresolba ang kanyang kontraktual na sitwasyon. Ayon sa ulat ni Sam Amico, wala pa ring konkretong direksyon ang negotiations sa pagitan ni Giddey at ng Bulls habang patuloy ang pananahimik ng ibang NBA teams pagdating sa posibilidad ng sign and trade. Si Giddey na kasalukuyang restricted free agent ay inaasahang makakatanggap ng offers mula sa ibang teams ngayong offseason. Ngunit sa kabila ng kanyang batang edad na 21 years old at solid na produksyon noong nakaraang season, 12.3 points, 6.4 rebounds at 4.8 assists per game, tila alangan pa rin ang ibang prangkisa na kunin siya. Ang dahilan, patuloy pa rin ang epekto ng kontrobersyang kinasangkutan ni Giddey noong 2023 kaugnay ng isang alegasyon sa kanyang personal na buhay. Bagamat walang formal na kaso ang isinampa at wala ring naging suspensyon mula sa liga, tila may agam-agam pa rin ang ilang teams sa posibleng PR backlash ng kanyang acquisition. Samantala, nananatili ang Bulls sa alanganin. Hindi nila pinaprioritize ang pag-extend ng kontrata ni Giddey at wala ring indikasyon kung nais ba talaga siyang panatilihin. Dahil restricted free agent siya, may karapatan ng Chicago na tapatan ng anumang offer sheet pero sa ngayon ay wala pang teams na lumalapit para makipag-negotiate. Kaya habang lumalalim ang off-season, mas lalong lumilinaw ang tensyon sa pagitan ng player at ng franchise. Para kay Giddey, tila hindi lang usapin ng pera ang dahilan ng kanyang pagkadismaya, kundi ang kawalan ng direksyon at respeto sa kanyang papel bilang batang talent na dati tinitingnalang future core piece. Samantala, matapos ang isang promising simula sa kanyang rookie season, tila may bagong pag-asa ang Philadelphia 76ers ngayong muling magbabalik si Jared McCain. Ayon sa ulat, maayos ang takbo ng kanyang rehabilitation at target niyang makabalik sa simula ng 2025-26 NBA season. Sa unang 23 games niya bilang rookie, nagpakitang gilas agad si McCain sa pamamagitan ng averages na 15.3 points, 2.4 rebounds at 2.6 assists per game. Pinarangalan pa siya bilang Eastern Conference Rookie of the Month noong Nobyembre, ngunit bigla itong nahinto nang mapunit ang lateral meniscus sa kanyang kaliwang tuhod. Para sa Sixers, ang injury ni McCain ay isa lamang sa serya ng mga dagok noong nakaraang season. Matagal ding nawala si Joel Embiid, si Paul George ay ininda ang paulit-ulit na injuries at si Tyrese Maxey ay hindi kinaya ang bigat ng responsibilidad mag-isa, kaya bumagsak ang Philadelphia sa 24 na panalo lamang at tuluyang nawala sa playoff picture. Sa kabila nito, pinatunayan ni McCain na may matibay siyang pundasyon bilang young guard. Kitang-kita ang kumpiyansa at maturity sa kanyang laro na bihira para sa isang baguhan. Samantala, pinalakas pa ng Sixers ang kanilang young core sa pagkuha kay VJ Edgecombe bilang 3rd overall pick sa draft, isang athletic, high-energy two-way guard na may malaki ring potensyal. Ang plano ng franchise ay buuin muli ang kanilang backcourt sa trio ni Maxey, McCain at Edgecombe. Ayon sa mga ulat, may magandang samahan na sina McCain at Edgecombe at madalas pa silang nakikitang magkasama sa Summer League. Posible umanong gamitin ng Sixers ang tatlong guard lineups lalo na't pababa na ang produksyon ni Paul George at hindi na rin sigurado ang kalusugan ni Embiid. Hindi pa klaro kung anong role ang agad mapupunta kay McCain ngayong season. Kung makakapagpakitang gilas siya sa training camp, maaari siyang lumaban para sa starting spot. Pero kahit off the bench, inaasahang magiging mahalaga ang kanyang shooting at shot creation lalo na sa endgame situations. Malaking tulong din ang floor spacing na maibibigay niya habang si Edgecombe naman ay mas kilala sa depensa at pag-atake sa rim. Inaasahang dahan-dahanin ng coaching staff ang pagbabalik ni McCain upang hindi maulit ang injury. Gayunpaman, ramdam na rin ang urgency ng Sixers matapos ang isang nakakadismayang season. Kailangan na nila ng panalo at inaasahan nilang aahon ang kanilang mga batang players. Kapag nahanap muli ni McCain ang kanyang dating forma, magiging mas malalim at mas dynamic ang backcourt ng Sixers. Si Maxey ay established all-star na, habang si Edgecombe ay isang project na puno ng potensyal. Kung magiging consistent si McCain, siya ang magiging tulay ng dalawang guard. Sapat na polished para makaproduce agad at sapat na bata pa rin para sumabay sa pag-unlad ng team. Bagamat may posibilidad pa ring mga pasya sa una at mangailangan ng oras para magtiwala muli sa kanyang tuhod, normal lang ito. Pero kung mapatunayan ni McCain na handa na siya, posibleng nahanap ng Sixers ang isa sa mga pinakaimportanteng piraso para sa kanilang long-term rebuild. Samantalang, posibleng magsuot na ng purple and gold si Robert Williams III sa susunod na season. Ayon sa mga ulat, ang Los Angeles Lakers na ngayon ang nangunguna sa trade sweepstakes para sa defensive specialist ng Portland Trail Blazers. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng athletic big man at elite shot blocker, si Williams ang target na maaaring magbigay ng panibagong identidad sa depensa ng Lakers. Ang Blazers naman mukhang handang bitiwan si Williams sa kabila ng kanyang defensive prowess. Isa sa mga pangunahing dahilan, sobra na ang lalim ng Portland sa center position. Kasama na rito ang towering rookie na si Donovan Clingan, ang versatile big man na si Duo Preth, at ang bagong draft pick na si Hansen Yang, isang 7-footer mula China na may raw talent pero malaki ang upside. Sa dami ng sentro, nawalan na ng lugar si Williams sa long-term rotation ng Blazers, lalo na't may injury history ito. Noong nakaraang season, limitado sa 19 games si Williams dahil sa injury, ngunit kahit ganun, nag-average pa rin siya ng 6.8 points, 6.3 rebounds at 1.2 blocks per game. Kilala si Williams bilang isang elite rim protector, high-energy player at may kakayahang mag-finish sa taas ng rim. Eksakto ito sa kailangan ng Lakers na kasalukuyang kulang sa defensive presence sa shaded lane. Ang pagkakaroon ng isang athletic at mobile na big man gaya ni Williams ay magbibigay ng flexibility sa rotation ng Lakers. Maaari siyang maging defensive anchor sa likod ni LeBron James at posibleng Luka Doncic kung magkatotoo man ang ibang trade talks. Bukod sa half-court defense, may ambag rin si Williams sa transition, isang aspeto na gustong paigtingin ng bagong sistema ng Lakers.
Kung may sasakatuparan ng front office ng Lakers ang trade para kay Robert Williams, malinaw ang mensahe. Seryoso silang bumuo ng isang dynamic at defense-first team na handang makipagsabayan sa kahit sinong contender. At kung mananatiling healthy si Williams, maaring siya na ang missing piece para sa title run ng Lakers. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabawi ang Lakers kung makuha nila si Robert Williams? O masyado bang delikado ang injury history niya para sumugal?